Hello mga ka-legit Dabber Cats! Ayan, sa isang mapagpalang Lunes po sa bawat isa sa atin. At ngayong araw, may updates po tayo patungkol dito kay Mayor Jose Manalo. Ngayong araw ng Monday kung saan ay napanood natin siyang muli. Yun. So yung kasikatan po ni Mayor Jose Manalo ay nakarating na din po sa Senado. Kung napanood niyo po yung ilan sa mga video clips na nagkalat po, na kung saan talagang pinagkakaguluhan itong si Mayor Jose dito po sa Senado. Lahat po ng mga senador yung nagdaan po na FIBA Sports na ginanap or napanood po natin sa TV5, kung saan isa yan sa mga kinikater po nila na mga programa, no? Kaya naman kinatuwaan itong si Mayor. Akala mo talaga siya yung siya yung pinagkaguluhan dun po sa event na yon, imbis na yung mga players, 'di ba? Pero siya talaga. Alam niyo po ba na ngayong araw ay meron po isang pangyayari. Updates muna tayo dito po sa nangyari po sa Sugod Bahay mga kapatid segment, kung saan medyo na HB, medyo nagalit po itong si Mayor Jose Manalo dahil po dun sa isang na bigyan po nila ng tulong or ng papremyo ngayong araw. Kasi nga, meron pong isang matanda doon na parang nasalubong nila na PWD siya. Pero, hindi po siya inboard na PWD. Siya po ay hindi po siya inborn na PWD. Just so happen na may isang insidenteng nangyari, kaya po siya nagkaganon. Dahil yung nasalubong po sila ngayon, yun po yung isa sa mga isinugod. Hindi po yun ang winner. But, sinabi po nung senior citizen na nangyari sa kanya yon dahil parang biniro siya, parang pinaglaruan siya, no, nung hindi sinasadya. At nagalit po dun si Mayor Jose Manalo dahil parang feeling niya nabastos nga yung matanda dun sa ganong klase ng senaryo. Na sana raw hindi na rin dinadamay or pinag-iisipan bago po gawin yung ganon, which is very true naman. Tama naman po yung kanyang sinabi. At kasunod nga nito, syempre, hindi naman po nakawala kay Mayor Jose na bigyan po niya ng premyo ito pong matanda na to. At kinatuwaan ng marami yun dahil hindi niya nilagpasan. Pero talagang na-HB siya at parang na-HB means na high blood or nagalit. Kaya nagbigay siya ng payo dun sa mga tao na yun, no? At kasabay nito, gusto nga sana nilang mag-extend ng help, lalo na si Tito Sen. Gusto niya po sana na ipa-opera, pero yung senior citizen na rin, o yung matanda na rin, yung oldies, ang tumanggi na gawin yun. Kaya naman, ngayong araw nga ay sa updates po natin ng mga current viewers po natin, same pa rin naman siya. Hindi naman siya nagpa-fluctuate, hindi naman po bumababa yung mga numbers of viewers kahit po weekdays or weekends. Kung ano po yung bilang ng mga nanood at gap, yung commercial gap ng Eat Bulaga ay ng EAT ngayong araw tsaka ng mga weekdays, same pa rin. Kumbaga ganun pa rin kadami, nadadagdagan pa nga, no? At kasabay nito, alam niyo po ba na meron po ngayon na umuugong po sa social media na dahil po dun sa kasikatan nitong si Mayor Jose Manalo, ultimo po yung mga kandidato, di ba? Kasi malapit na po yung halalan. Parang gusto nilang gamitin na si Mayor Jose Manalo bilang endorser. Kaso nga lang, syempre, bago po pumayag po itong si Mayor Jose, syempre, kailangan niyang mag-seek ng advice dito kay Tito Sen kung sino-sino yung mga senador or kung sino-sino yung mga tao pwede niyang i-endorse. Kasi in the end, siya rin ang mapuputukan yan Siya yung, kumbaga parang siya yung maapektuhan, 'di ba? If something na meron kang ini-endorse, lalo po sa panahon natin ngayon, parang hindi po siya smart na parang gamitin ka bilang endorser. Katulad po na nangyayari ngayon kay Tony Gonzaga, 'di ba? Dahil isa siya sa mga endorser ni President BBM at marami po nang lilibak sa kanya. Kina-cancel culture, yung cancel culture natin nangyayari sa kanya ngayon. Kaya naman siguro gusto rin na matutunan or gusto rin ni Mayor Jose Manalo na bago siya mag-endorse ng ilan sa mga kandidato dito sa Pilipinas, they make it a point na napag-aralan niya ng maigi. And kung tutuusin, mas okay na wag na lang. Kung ako po ang tatanungin, mas okay na wag na lang siya mag-endorse ng kung sino mang mga candidates sa halalan, Kasi siya rin po ang masisira Siya yung parang mapuputukan dun sa mga ganong bagay. Siguro pagtuunan niya na lang ng pansin
yung kanyang i-serve niya na lang yung kanyang purpose bilang comedian dito po sa dito sa programa na to. At ngayong araw, kung mapapansin niyo, hindi rin po sila live. Dahil taping na po yung kanilang ginawa ngayong araw dahil holiday ngayon, mas minabuti po ng marami na sila po ay nakabakasyon ngayong holiday. So, isa yan sa mga agenda nila. Kaya nakakatuwa din na kahit po ganun, talagang nagte-trending pa rin kasi number 1 po sa Twitter, itong si Maine, pangalawa po ang Legit Lover Cards. At of course, updates naman natin doon po sa case nitong si Wally. According po to him, nagkakaroon na po ng negotiation. Positibo naman po si Mr. Wally Bayola na magkakaroon po ng justice at kung mabibigyan man siya ng sanction is very light kasi automatic kasi ginawa niya yung part niya na nanghingi agad siya ng public apology kinabukasan. Hindi katulad ng ibang case na kinaharap po ng ilan sa mga noontime show na parang pinaabot pa nila at dumating pa yung time na ang mga netizen or ang mga madlang people or ang mga Davercats pa ang gumawa ng paraan para makarating kay Chairman Lala Soto. Yung pangyayari na yon, tinutukoy natin tungkol kay Vice Ganda. Pero all in all, talagang maganda naman po yung nangyayari or development na nangyayari ngayon sa case po ni Wally. Kaya wala tayong dapat ipagkaalala. Tignan nyo parang hindi sila masyadong affected kasi they do their job and ginawa nila yung dapat na gawin. Kasi yun po yung sinasabi ni Chairman Chairman Lala Soto na if something is nagawa nila, kailangan automatic on that day itatama po nila para po talagang very light lang ang sanction na makukuha po nila out of that. And now, ngayon naman, dahil po importante ang inyong mga komento, yung inyong pong mga sasabihin po sa ating pong updates. Narito ang ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Mr. Fred Bumanlag, basahin ko lang. Ayaw nilang matawag na fake bulagta, pero puro gaya mula kay Mayor Manalo ang segment nila. True. Kasi nung last week po, kung napanood po ninyo yung ating pong updates, na ginaya po nila yung itanong mo kay Mayor. Ngayon nga, wala nga po silang itanong kay Mayor dahil diba parang unti-unti, ginagaya na naman po nila. Meron na naman silang segment na ganun. Parang wala na ba talaga silang maisip na iba? At talagang kailangan lahat ng kada makikita nila na parang pumapatok sa madla, ginagaya po nila. Yun yung kinaiinis talaga ni JDL Kaya sabi po ni Joey De Leon nung last Saturday, sabi niya uso na talaga ang gayahan ngayon. Yun po yung sabi niya. Sabi naman po ni Mr. Lito Ordanza, ano ang silbi ng scriptwriter at head writer nila kung lahat gagayahin? Dila magsarado na Bulaga. Sayang lang pinapasahod sa kanila. Ay true, 'di ba? Kaya nga po tong si Jeko, if you remember, isa po siya sa mga writer. Hindi po siya head writer pero writer siya doon. Sabi niya, nagsalita siya na parang siya nga daw. Parang hindi raw head writer, yung writer ng generic Bulaga dahil hindi po yung galing po na meron po yung mga head writer ng EAT hindi po nila mapantayan. Sabi naman po ni sabi ni Adela Marie, mag-live po kayo, make sure na hindi po kayo iisa ni Miss Ders TV. Hindi po kami isa, magkaibang tao po kaming dalawa. Ayan. So, dahil nakita niyo na po ako, hindi po ako si Ders, ako po si Darens. Sabi naman ni Permin Bawalan, sabi niya, kung gayahin ang style ni Mayor Jose sa pagtatanong sa contestant nila sa Gina Gedli, baka puro salamat bossing Tito Vic and Zoe, walang kadala-dala ang Gina Gedli. True. Kaya nga diba minsan sa sobrang panggagaya nila, ang napapasalamatan tuloy, himbis na sila, yung mga original at asahan na po nila yan, talagang mangyayari yan. Talagang magaganap yung mga ganyang bagay dahil kapag pinilit po nila talaga yan, mangyayari yan. Ito pa sabi ni user, ito wala siyang name pero sabi niya, kulang na lang pati pangalan gayahin ng mga fake na yan. Ayan. Sabi ni Emilio Isagon, habang patuloy na panggagaya ang tape bulaga, tandaan nila lalo na sila lalagapak, lalong mawawala ang viewers nila. Ayan. Totoo naman kasi parang
Kumbaga parang extension na lang sila nung original na Eat Bulaga. Yun po yung isa sa mga bagay na magiging effect niyan. Habang tumatagal, sige sabihin na natin binigyan sila ng extension for another 10 years. Pero kung hindi nila babaguhin yung kanilang title, yung trademark na yan, aangkinin pa rin nila. Talagang ang matatandaan pa rin ng tao, walang iba, kundi ang TVJ. Kaya wag nilang ipilit, ano. Kaya nga, di ba, parang, ayun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon online. Kapag po another 10 years, sino kaya ang mas matatandaan, makikredit? Ano tuloy sabi ni Joey De Leon sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga pasaring. And salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And of course, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-subscribe mo na yan. Libre lang yan. Walang bayad yan. At of course, i-like nyo na rin yung aking Facebook page. Ayan. Thank you so much for always watching. Until next vlog, see you on my next vlog. God bless everyone.